breakthrough in my mind, breakthrough in the spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in the struggle. You are the God, you are the God. Breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in my live, glorify your name. Breakthrough in the dance, breakthrough in the shout. You are the God, you are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my
sa iyong buhay. Mag-meditate po tayo sa araw nito sa ating Panginoon. Pagkat-espesyal ang gagawin sa ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, mga Hebrews ka, hallelujah. Umawit tayo na nagmumula sa ating puso. Ang Diyos ay mag-uusap sa atin sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, praise God. Praise God.
the name of the Lord, and we sing. Yes, Lord, hallelujah. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord, and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. The life is not my own. To you and I belong. I give myself to you. Yes, Lord. The life is not my own. To you and I belong. I give myself to you. The life is not my own. My life is not my own. To you and I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you and I belong. I give myself
tayo sa ating Panginoon. Mamalit mo siya. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. To you I give myself to you. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus, hallelujah. Narin sa ito Panginoon. Let us offer our life to you, Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Ating handog sa ating Panginoon, ang ating buhay, praise God. Kung wala ang ating Panginoon, ay wala tayong magawa, praise God. We need to offer our life to the Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po, kabutihan, kagalingan, kalakasan, sa ilaw, kagbuhan, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Praise God. Alam mo sabi, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Bakit may kalog ng Panginoon na magandang panahon. Praise God sa ating kapaligiran ngayon. Puri ng ating Panginoon. Our topic today is purifier. Ang pagdadalisay sa ating kong kaluluwa at buhay sa ating Panginoon. At bigyan natin lang ang prayer request. Meron pong prayer request dito. Prayer request, I came home you and may home you may ubo. At galingan din ng Israel, Kaonga, Hannah Clarice, ng Princess Kia, Kaonga. Yan po mga prayer request dito. Is there any prayer request? May mga prayer request pa ang ginawandaan. Wala na po, kahit natin sa Panginoon, praise God. Kahit ng kagalingan sa ating Panginoon. Christ is the answer. Siya ang katabunan sa ating pong kahilingan. Hallelujah. Praise the Lord. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all my needs.
Praise the Lord, tayo mga Almighty God, Diyos na mahimala. Hallelujah, are the same yesterday, today, and forever. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. You are the Alpha and Omega, the beginning and the ending, Panginoon Jesus, was the Almighty God. Ikaw noon sa ngayon magpakailanman, ikaw ang darating, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, Lord. Ayon po sa iyong mga salita sa Isaiah, Panginoon, 53 verse 5, you are wounded for our transgression, you are bruised for our iniquity, the chastisement of our peace was upon thee, by your stripe our health, Panginoon. Ikaw nabugbog na sugatan. Ikaw, Panginoon, Lord, O God, nabayuwi sa krus dahil sa aming mga kasalanan. At ikaw, Panginoon, nasugatan, Panginoon, sa iyong mga dugo, sa iyong mga latay, nagsigaling ang lahat ng mga ulit sakit karamdaman na naniwala sa iyo, sumampalataya sa iyo. O God, hallelujah, by His stripe our health in Jesus' name. I declare healing, I declare about miracle works and wonderful works in the name of Jesus Christ. Pagalingin mo po, Panginoon, Lord, iunat mo yung mapagpalang kamay kahit tinumong yung Panginoon, Lord. Lord, the Holy One of Israel, the miracle of things concerning your Son, concerning the work of the hands you have, Lord, your healing hands upon them, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Pagalingin mo po si King Honyo, ganun si Mihonyo, Panginoon, Lord, si Prince Israel, Panginoon, si Ana Clara, si ganun si Princess Kaoka, Panginoon, Lord, thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, O God Almighty. Hallelujah, hallelujah, Lord God Almighty, in the name of Jesus. We also Adonai, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, we also Panginoon, Rapa, in the name of Jesus Christ, the Lord that healed us in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Declare healing, deliverance. O God, wonderful works in Jesus' name. Let us say in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sa name of Jesus. Amen and amen. Praise God. We are heartily, let us continue po. Our topic today is purifier. Praise God, purifier. According po sa Malakias chapter 3 verse 3, Ye shall set us a refiner and purifier of silver. Ang Panginoon ay lagay ng refiner, paglilinis, pagdadalisay o purifier, paglilinis at magiging silver. At He shall purify the sons of the Levi. At lilinisin ng Panginoon ang mga anak ni Levi and purge them as gold and silver. At lilinisin dalisayan ang ginto at pilak, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. And revised version sa Tagalog ang sabi nito, darating siya at upong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak. At sa pamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Upang magiging worthy o karapat-dapat ang ating mga alay sa Diyos, kailangan dadalisayin muna, pinakalilinisin muna sa harapan ng ating Panginoon. Let us pray once again. Almighty God, bless your words. Bless everyone, Panginoon, that are here, Panginoon, na sa kawalan lang kami pong sinasaway. By the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. Amen and amen. Let the flow of the Holy Spirit fill everyone, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Salamat po, Panginoon, sa lahat. In Jesus' name. Amen and amen. So we clap our hands to the Lord. Palakpan ng Panginoon. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon at pinagkaluban tayo ng mabuting panahon. Magandang panahon dahil lagi pong umuulan. Pagbabagya ang bagyo. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ng kapayapaan ay nagbigay po sa atin ang katiwasayan at katahimikan. Okay, ang ating pong paksa ngayon ay ang purifier. Ang purifier ay ang kahulugan ng purifier. Praise God. Ang sabi rito sa Hebrew ay tahir, meaning to be clean. Purifier sa Hebrew, ang word ng purifier sa Hebrew ay tahir, ibig sabihin to be clean. Kailangan maging malinis.
to be purified o maganda dalisayin, be clean morally o palilinising mabuti. Made clean, gagawing malinis physically sa ating pong katawang pisikal, in ceremonial, sa seremonya, and properly to be bright upang din maayos na dalisay at nagliliwanag na mahigit ang kadalisayan to be pure upang ang tunay na pure o tumpak at dalisay clear, maliwanag. Sa Levitically, uncontaminated or holy. Ayon po sa Levitically, sa pagsasang-ayon sa seremonya, kinakailangan hindi nahawaan. Tayo ay banal. Kaya, huwag kayo magpahawa po sa karunihan. Huwag kayo magpahawa sa kasamaan. Kaya kailangan ay maging banal po tayo sa harapan ng Panginoon. At ihandog tayo sa Panginoon na uncontaminated. Ibig sabihin, huwag tayong hawaan. Ang ating mundo ngayon, contaminated na po ng usok at mga virus at sa mga pulbura. Kaya marami po ang nagkakasakit ngayon ng ubo at siko dahil po sa pulbura, dahil sa contaminated na po ang ating kapaligiran ngayon. Ibig sabihin, nahawaan na, nadudumihan na. Kaya kailangan natin ang Diyos na makapangyarihan, na maglilinis po sa atin, na maggabay po sa atin, magbigay po sa atin ng protection, magbigay po sa atin ng kagaling ng kalusugan. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Salamat sa Panginoon, napakabuti ang Panginoon. Praise God na nung nakarang araw ay nakakasamulan, kaya kung huwibis nga, mayroon tayong child dedication doon po sa lugar ng Villa Roma Resort at nagtayo sa pitong sama sila. So, salamat lang sa Panginoon, pinagbigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon. Praise God at salamat sa Panginoon, maayos po mga kapatid. At salamat sa Panginoon ay nagbalik tayo ng alulunya din, naglalawa nga dito. At dakas sa mga years past. At mulan, mawa dito at sabi ko, Lord, pagbigyan ng Panginoon na bukas na maayos at magandang panahon. Salamat naman sa Panginoon na maayos at bukas at maayos rin. Praise God. Salamat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At God answers prayer po mga kapatid. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin kapag tayo ay karapat-dapat sa Panginoon, matuwid sa Panginoon na walang magsasarapan ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Amen? Praise God. At noong may bago pa yung binili na ang speaker natin ng keyboard ay binalik ko sa bilhan dahil ay may sira dahil ayusin ito almost more than one month ang pag-ayos. Kaya nakakapit, hindi kagad na balik kung may balik agad na parang ng replacement. At salamat pa rin sa Panginoon na Diyos na mag-provide po sa atin mga pangailangan. Okay, sa pagpatuloy natin po, ayon po sa Revelation chapter 3 verse 18, ayon po sa Revelation chapter 3 verse 18, I counsel thee to buy of me a gold tried in the fire. Tayo pinapayuhan po ng Panginoon na bumili na gintong dalisay na subok po sa apoy. Kaya ang ginto ay dinadaan po sa apoy, sinusubok ng tunay na ginto at hindi pitik. At sabi dito, that thou is be rich, upang tayo maging mayaman. Mayaman sa spiritual na pananampalataya sa ating Panginoon, kung sa physical man, sa material man, ngunit po ang mahalaga na maging dalisay po tayo sa harapan ng Panginoon, ang white raiment. Kapag dalisay ng Panginoon, kinakailangan ang ating pong mga kasuotan ay maging white raiment. Ang white raiment symbolize of holiness. Ang dalisay na damit o dalisay na kasuotan ay suot ng puti na nagsisimbolo po na
maging dalisay po kayo sa Panginoon, maging banal po kayo sa harapan ng Panginoon. Dahil ang pupunin ng Panginoon ay banal. Hindi ba? Palakpakan ng Panginoon. Ang pupunin ng Panginoon ay banal. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Nakabalik po ang ating pong pamangkin na si Diyos Oguraso, that God will bless the Panginoon Solitic. Praise God. But now is with cloth upang kayo dadamitan ng puting damit. And that the shame of thy nakedness do not appear. Ayaw po ng Panginoon na maging hubad po tayo. Gusto po ng Panginoon ay maging banal po tayo sa harapan ng Panginoon. So, ang bayan ng Israel, pinabanal ng Panginoon, si Eva at si Adan, pinabanal ng Panginoon na sila nagkasala, na hubaran sila. Kaya nagsuot sila ng dahon ng higera. At hindi kalooban ng Panginoon na magsuot ka ng dahon ng higera, sinutan sila ng Panginoon, binamitan sila ng Panginoon ng damit mula po sa balat ng hayop. So, kailangan huwag tayong mahubaran ni Satanas. Mahubaran lang ang tao, ang mga kaluluwa at mga mananampalataya kung tayo gumawa ng kamaliang kasalanan. Gusto po ni Satanas, Satan wants to destroy your faith and to be shameful and nakedness para maging kahihayakan at maging hubad ka. Kaya, ikayatin ka niya, si Diyos ka niya na agawa ng kasalanan. Kaya iwasan natin ang mga anyo na kasalanan. Dahil po sa First Thessalonians chapter 5, mga kapatid, verse 19, aliklayan natin ang anyo ng mga kasamaan. Ang sabi nito, anoint thine eyes with ourselves, that thou may see. Pati ang ating mata ay i-anoint natin upang maging malinaw ang ating paningin. Kaya kapag maging malabo ang ating paningin, hindi natin nakita kabutihan ng Panginoon, puro kasamaan. Puro ating sinisisi ang Diyos. Pero kung nakikita mo ang kabutihan ng Diyos, luluwalhatihan mo siya. Kaya tandaan natin, bear in mind, we must always give thanks to the Lord. In 1 Thessalonians chapter 5, mga kapatid, verse 18, sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Lagi ka tayo nagpapasalamat sa Kanya. Amen ba? Yan po ang heartbeat ng Panginoon na magiging full of gratitude tayo, and then we must be useful in the sight of the Lord na soul winning po tayo. Soul winning po tayo. Purified po tayo at magiging soul winner po tayo. Hindi po tayo gamitin ng Panginoon. God will not use the vessel if they are not worthy. So, kapag may soul winning po tayo, maging righteous na harapan ng Panginoon. Dahil po sa Proverbs 11 verse 30, the tree of the righteous, mga kapatid, ang puno na matuwid as a tree of life, and he that meets all seasons. Ang puno na matuwid ay kagaya po ng kahoy na buhay. No? Tree of life. At ang nag-akay ng kaluluwa ay matalino. To be wise. In Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood. Nagkaroon lamang tayo ng kaligtasan, katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So, the blood of Jesus Christ is very precious. Mahalaga po ang dugo ng Panginoon. Kaya, we can overcome the devil, we can overcome the enemy. The blood of Jesus Christ, the name of Jesus Christ, and by the word of our testimony. So, huwag natin sirain ang ating mga testimony sa ating Panginoon. Turuan yung testimony is to committed sin. Kapag gumawa ka ng kasalanan, nasira ang iyong pagtotoo. Kaya, panatilihin natin matatag ang ating pagtotoo sa pamagitan po na maging matuwid po tayo. And the forgiveness of sin according to the riches of His grace. So, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan dahil po sa Kanyang kayamanan na grasya. So, ang grasya ng Panginoon, yan ang kayamanan ng Panginoon. Hindi tayo naligtas sa ating mabubuting gawa dahil sa grasya ng Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and not that of yourself, it is the gift of God. Dahil po sa grasya tayo ay naligtas, hindi sa atin pong gawang-gawa.
lest any man should boast of tayo magmamalaki sa ating sarili. In 2 Corinthians chapter 7 verse 1, it says, "Giving therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God." Kaya binibigyan natin ng pansin dito, kailangan natin ang kabanalan. Lahat mo sabing kabanalan. Ang kabanalan, sabi nila sa English, holiness, ay nakakainis, ngunit nakakalinis. Ang kabanalan ay parang naasal ka, ngunit gusto ko ng pahing maging malinis tayo, di ba? Kapag magsuot kayo ng damit kayo marunong, di ba? Nababahoan ka, kaya gusto mo malinis, kaya nalabahan mo. Kung minsan di madala sa laba, kailangan lagyan mo ng sabon, kung di madala sa sabon, lagyan mo ng sunrocks, stain remover, alisin ang mga mansa. Alam, malinis naman ang mansa natin sa the blood of Jesus Christ. Ang maglinis mo sa atin, magbigay po ng patawaran. Kaya, kung ano makamalian natin kasalanan sa Panginoon, sino ang tao walang pagkamali? Lahat ang magpagkamali. Ngunit po, sa blood of Jesus Christ, He can able to cleanse us our filthiness. Kaya po nang linisin ng Diyos ang ating pong kalikuan, ang ating pong kasamaan, ang ating pong karumihan, kung ating pong lilinisin natin ang ating pananampalataya, ang ating pong pisikal na, ang ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon sa pagpakabanal. Kaya, be perfect, for our Heavenly Father is perfect. Sabi po sa mga nakasulatan, magpakasakdal po ay dahil ang ating Diyos na Ama sa langit ay sakdal. Matthew chapter 5 verse 48. So, ang pagiging masakdal sa Panginoon, ayan ay kabanalan. Ay ang kabanalan ay meron takot ko sa Diyos. Kapag mayroon takot ko sa Diyos, may kabanalan ka. Yan ang maglilinis ko sa atin. Mag-purify po sa atin. Kung mayroon ka takot sa Diyos, kung mayroon kang hallelujah, faithfulness sa ating Panginoon, na magpasakop sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! And Matthew chapter 5 verse 2, 3, and 4, there is 10 virgins, the 5 are foolish and the 5 are wise. Ang 5 mangmang ay wala silang dalang langis at ang 5 matalino ay mayroong dalang langis. Kaya sabi dito, but the wise took oil in their vessel that their lamp will be lighted. Upang ang kanilang ilawan ay mapapaliwanag, kailangan lagyan nila ng langis. So ang ating pong buhay, ang ating physical life, ang ating spiritual life, kailangan may langis ng Panginoon. Ang langis ng Panginoon yung Espiritu ng Panginoon. Magliliwanag po tayo, magiging asin po tayo, magiging banal po tayo sa harapan ng Panginoon, magiging karapat-dapat po tayo sa Panginoon. Kung nandiyan ang langis ng Panginoon, yan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya pagkanasahin natin na lagi po tayo mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Upang tayo magliliwanag. At ang nagliliwanag yan po ang wise virgin. At ang mga foolish virgin ay hindi nagliliwanag. So mayroon mga mananampalataya na hindi nagliliwanag. Mayroon mga mananampalataya na nagliliwanag. Ang sabi nga ng isang magkukulat at saka witchcraft, sabi niya ay hindi tatablan ng mga nagliliwanag ng mga mananampalataya. Ngunit ang hindi nagliliwanag, tatablan sila ng tulang. Eh, sabi nga ng isang kapatid ng conversion, dating kasong, sabi niya, nakikita namin ang mayroon. Nung kami, nung kasong pa ako, sabi niya, nakikita ko nagliliwanag ng mga kapatid natin, hindi namin galaw. Pero kapag hindi ka nagliliwanag, magalaw pa ng kasong. Kaya kasaktan niya, kaya niya papatayin. O kaya kailangan lahat tayo ay magliliwanag sa pamagitan ng apoy ng Panginoon, sa pamagitan ng langis ng Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon, para kayo dapat nakukunin ng Panginoon, dahil ang kukunin ng Panginoon ng mga mananampalataya ay matuwid, banal, dapat at matalino sa harapan ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Maging matalino na tayo kapag sundin natin ang salita ng Panginoon. Kaya sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Because they reject knowledge, and God will reject them. In Ephesians chapter 5 verse 8, then, be filled with the Holy Spirit, refilling your lamp for the darkness hour.
Kaya nga binagrak with wine wherein exists, but be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Spirit of God. Huwag kayo magkapuno ng kalasingan ng mundo. Na tao na pakalasing sa mundo, kundi magpakapuno po tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Lagi po tayo mapapuspos sa Espiritu ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, fill me with the Holy Spirit. Fill me with the Holy Spirit that can able to destroy the works of the devil, that we can overcome the enemy. We can overcome and defeat the enemy by the blood of Jesus Christ, by the power of the Holy Ghost. Mapag-akumpayan mo ang kalaban kapag nandyan ang Espiritu ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya, anong Espiritu na sa iyo? Kapag wala ng Espiritu Santo, Espiritu ng masama. Kaya para mapuspos ka ng Espiritu Santo, let us purify our faith, our life. Kaya purify, lilinisin na dalisayan. Kaya ang mundo ngayon, mayroong purifier, mayroong air purifier para lilinisin. Di ba? Ang tubig, purify rin para malinis, para mainit natin. Di ba? Ganun rin. Ang ating palamplatay para hindi tayo makontaminate, huwag tayo mahawaan. Mag-purify po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan mag-purify ng Espiritu ng ating Panginoon. Ibila po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Another, sabi, Satan was created with music instrument on his body which makes music his stronghold. Strongest hold, with his stronghold niya. Bear in mind na ang mga music na napakinggan sa mundong ito, it is a stronghold of Satan. Yung kutan ni Satanas, magiging kutahan ka ni Satanas, magiging buog ka ni Satanas, magiging inflo ka ni Satanas, magiging tahanan ka ni Satanas. Kung pakinggan mo yung ang mga instrumento sa mundong ito. Sino mahilig na ng music? Kapag mahilig ka ng music sa mundong ito, magiging stronghold ka ni Satan. Kailangan maging ang music natin ay sa Panginoon. Ang awit natin sa Panginoon, ang isip natin nag-awit sa Panginoon, ang ating bibig ay nag-awit sa Panginoon, ang puso natin mag-awit sa Panginoon. Kaya hallelujah, let us sing a song unto the Lord. It is the language of our soul. Guys, sinabi sa James, mga kapatid, ang Ephesians chapter 5 verse 19 to 20, let us sing a song and melody in the Lord. Awit ka ng melody sa Panginoon, awit sa Panginoon. Kaya, ang nag-awit ng melody sa Panginoon, praise God, ay masaya. Sabi sa James chapter 4 verse 13-14, ang sabi dyan, if any among you afflicted, kung mayroon nasaktan sa iyo, o nagdaramdam sa iyo, nalulungkot sa inyo, let him pray. Siya ay manalangin. Kapag nalungkot ka, nagdaramdam ka, ang solution ay manalangin ka. Everybody say pray. Pray. And then, is any Mary, kung nais mong maging masaya ka, o nais mong maging maligaya ka, ano sabi sa salita ng Panginoon? Let him sing a psalms. Let him sing a psalms. Makaawit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, ay aawit sa Panginoon, di ba? Kaya naman awit, kung ikaw ay nalulungkot, at walang sigla, at huwag mawalang ng pag-asa, problema ay lapit sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, at siya ay maayos. Pagkakunin natin ang Panginoon, sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, maayusin niya ang problema mo. You need to sing a song unto the Lord. Amen ba? Kapag walang alam sa Panginoon, mag-alam ka sa Panginoon. Di ba, amen? Huwag kasi nalulungkot ako, hindi ako masaya. Nalulungkot kasi yan sa mundo. Ano yan? Kabaliktaran kasi kung ano yan, naghahanap ka ng kasayahan. Wala kasi yan totoo tunay sa mundong ito. Yan ay pili yan ang tunay na kasayahan sa Diyos. Kung ikaw ay magpupuri sa Diyos, ikaw ay hallelujah, magsama sa Diyos. Ikaw, hallelujah, may kagalakan sa Panginoon. Hallelujah, joy of the Lord is our strength. Ang sabi niya sa Nehemiah chapter 8 verse 10, kapag na siya ng Diyos, nalakas ka. Di ba, amen? Kaya sabi niya, sa James 5 verse 14, is any sick among you, kung may sakit ang bawat sa inyo,
call for the elder of the church and let them pray over him, anoint him with oil in the name of the Lord. So ang request ng Panginoon, kung may sakit ka, kinakailangan ay punasan ka ng langis ng mensyano sa simbahan. Sino ang mensyano sa simbahan? Ang pastor o may mga leader na work sa harapan ng Panginoon, purified sa Panginoon. Righteous sa harapan ng Panginoon. For the prayer of the righteous man availeth much. Ang matuwid na panalangin ng mga tao ay nanila sa Panginoon. So, kailangan ngayon ng langis. Bakit ginagamit ng langis? Oil is a point of contact to the Lord. Ang mga lingkod ng Panginoon sa Old Testament, they are anointed by God before they were used. Ginagamit siya ng may kulong punasan sila ng Pedro. Anointing is a sign of power of God. It's a sign of hallelujah that connect to the Lord. Amen ba? Amen po. Palakpahan natin ang ating Panginoon. Kaya, instead na umaasa ka sa gamot, umaasa ka sa anointing ng Panginoon. Palakpahan natin ang Panginoon. Amen ba? Huwag kang umaasa sa doktor sa mundong ito. Baka ay mayroon pang mercy killing sa iyo. Umasa ka sa Diyos na siya ay nabigay sa buhay sa iyo. Di ba? Amen? Pwede natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan po mga kapatid. Kaya kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin bawat sa Panginoon. Kailangan natin anointing sa Panginoon to be purified by the Lord. Amen ba? Hallelujah! Amen po rin natin ang Panginoon. Huwag mo siya malungkot ka. Huwag mo sabihin na may sakit ka. Sabihin mo, pagagalingan mo. Amen ba? Hello? Alam ang bulong ni Satanas, ay hindi ka gagaling, may sakit ka na, may cancer ka na, mamatay ka na. Yan ang bulong ni Satanas. Kapag paniniwalaan mo yun, the stronghold of Satan be upon your mind and your heart. Magiging puta ka ni Satanas. Alam niyo po, to ruin the stronghold of Satan, mga kapatid, din na kailangan claim and declare the promises of God. Di ba sa 2 Corinthians 10 verse 4 and 5? For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God, through the pulling down stronghold of Satan. Ang ating sandata, hindi po lakas, hindi po kagisigan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos upang lansagin, upang wasakin ang mga kuta ng Diablo sa pangalan ng Panginoon Jesus, by the blood of Jesus, by the name of Jesus, and by the power of the word of God. Amen. So, ang technique pala mga kapatid, kapag may sakit pa tayo, nakinig kayo, listen. The technique that we can overcome the devil and the sickness is to declare the promises of God. Declare the living word of God. Hello? How to declare the living word of God? You don't know the living word of God. That's why you need to study the word of God. And ba? Kasi the word of God was already authenticated. Matibay na yun. May sinabi sa Isaiah 55 verse 11, my words will not turn unto me void, but it shall accomplish which I said. Ang salita ko ay hindi mabalik na walang saysay, kundi mangyayari sa pinadala ko. Kaya ang Diyos ay hindi sinungaling mga kapatid. And Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie. That one thing that God cannot do. Anong bagay na hindi magawa ng Diyos? Ay ang hindi magsisinungaling. Dahil kapag magsinungaling siya, magiging kampun siya sa Satanas. John chapter 8 verse 24, the devil is the father of lying. Kaya, kapag tayo may sakit, huwag mo sabihin na may sakit ka. Sabihin mo, gagaling ako. Lahat mo sabihin, gagaling ako. Gagaling ako. Amen. Praise God. Sa pangalan ng Jesus, gagaling ka. Kaya sabi namin, by His stripe or healed. By His stripe or healed. Kaya sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, sa kanyang nasugat ay gumaling tayo. Praise God. In Psalm 107 verse 20, He sent His word to help them and deliver them from the destruction. You need to declare the word of God. He sent His word to deliver them and help them and save them from the destruction. Pinupuri natin ang ating Panginoon. Kaya, destroy the stronghold of Satan. Amen ba? Amen? Hello? Yes. Palakpahan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kaya nga, sabi ko, reminded is death, but to be spiritual reminded is life and peace. Kapag iniisip mo ang muling karnal na isipan, ay kamatayan. Ngunit kung iniisip mo ang buhay, ay ang i-claim mo ang word of God. You want life? Claim the word of God. In John chapter 6, verse 3, he said, the words that I speak unto you, it is a spirit and it's life. Bakala niya, Panginoon, John chapter 6, verse 3. Kaya kailangan natin na mayroon ka written word, the living word, to claim it. And when we pray, sometimes we do not know to pray. Why? Because we don't have a living word. Kung minsan tinatawag ka manalangin, why? Because you have no living word. 5 minutes ka tapos ka na manalangin. Hello? Kaya ka-declare natin ang living word of God. In our prayer life, the effective prayer is to declare the living word of God. Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, we must clean out our temple. Tayo ay temple ng Panginoon. Kailangan lilinisin natin ang temple ito. We are the temple of God. In 1 Corinthians chapter 6 verse 18, 19, and 20. Flee from fornication, knowing that we are the temple of God and the Spirit of God dwells in you. We are bought with a price, therefore glorify God, your body, your spirit, which are God. Luwalhatiin natin ang ating katawan na templo ng ating Panginoon. Kaya, para malinis ang templo ng Panginoon, the only thing we'll do is to repent our sin. To repent our sin is to confess our sin. Where do we confess our sin? To the Father? To the pastor? To the member? Confess to God. Yan ang mga ng Panginoon. Kaya pag i-confess mo pa sa tao, i-dismiss ka pa. Di ba? I-confess mo sa Diyos. Ipahayag mo sa Diyos, Lord, nagkamali ako, patawarin mo ako, Panginoon. Yan pala pala ng Panginoon. Hallelujah. Listen, there is two kind of confession and repentance. Ang isang lumay is said, Lord, sorry po, nagawa ko ito. But then, dumawin ang sama. The effective confession and repentance is mintan niyo, ibig sabihin, Lord, change my life. Sa Greek word, mintan niyo, change my life. Baguhin mo ako, Panginoon! Hallelujah! Baguhin mo ako, Panginoon! Change my life, Lord! Kaya meron awit na, change me, Lord! Change me, Lord! Don't let me stay the same. Alam niyo po, when you say to the Lord, God will help you. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Hallelujah! Huwag mo sabihin natin, bitin ka, sabihin mo, we are overcomer. Hallelujah! So, ang sabi dyan, confess your fault one to another and pray one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. Para gumaling tayo, ay ikumpisa mo ang kasalanan sa Panginoon. Kapatid, patawarin ako sa kasalanan. Kasalanan ko sa iyo. We need to have a reconciliation. Bakit hindi ka gumagaling? Hello? Makinig kayo. Bakit ang sakit ay hindi gumagaling? Marahil siguro may kasalanan ka na hindi mo ikumpisa. Marahil may kasalanan ka na tinatabo. Hello? Dahil ang kasalanan po yung pader. Sabi po, mga kapatid, sa mga nagsulat ng Isaiah 59, your sin have separated you between you and your God, that He will hear not your prayer. Hide His face upon you. Ang iyong panalangin na hindi niya pakinggan, ang kanyang mukha ay hindi mo makikita dahil po sa kasalanan. Kaya ang kasalanan mo, pagsisiyan mo sa Panginoon, ikumpisa mo sa Panginoon Diyos, magiging ka ng awat sa iyong kapwa. Kaya nga, confess your fault to one another. Ibig sabihin, pagkawain mo, kapatid ko ako, nakasakit sa ibang damin, kung nagsakit ka pa, natisod ka man. Hello? Huwag tayo magpakulwari na, kapatid. We need to confess our sin to God. Palakpan natin ang Panginoon. Kaya masabi ko, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all righteousness. 1 John 1 verse 9. So, kailangan natin. Sino ba tao walang kasalanan? Lahat tayo kasalanan.
So, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3, verse 23. Lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. To purify us is to confess your sin. Nakakapatid. Amen ba? Walang pananyaman ng Panginoon. Hallelujah! Ito po, nag-aabot din sa babae dito. Tingnan mo. Bagot na bagot siya. Galit na galit siya. Sabi ng mga kapatid, nagsasawa na siya! Are you? Mga kapatid, nagsasawa ka na? Galit na galit siya. Nagbubot na ang kanyang isip sa problema. Sumisigaw siya. At sabi ko sa kasulatan sa Psalms 7 verse 11, God judges the righteous and God is angry with the wicked every day. God is angry with the wicked every day. Galit ang Diyos. Ang Diyos ay nagagalit mga kapatid. Di ba? Ang Diyos ay nagagalit. Nagagalit siya kapag nanatili sa kasamaan. Kaya sabi mo, nabunglot na ako. Ako ay sawa na sa buhay ko. Bakit nabuhay ka pa? Bakit sinilin ako sa mundong ito? Bakit? Dahil hindi mo pinakayag sa Panginoon. Nagsasawa ka na ba, kaibigan? Kapag nagsasawa ka, huwag ka ng Panginoon. Kaya sabi mo, Lord, give me one chance, Lord. Hallelujah. I perform my life to the Lord. Hallelujah. Give me one chance, Lord. I want to change my life. Amen ba? Bigyan mo ang Panginoon ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord God. Kaya nga, ang mga salita ng Panginoon ay nagsasabi na kailangan mo baguhin ang iyong sarili. Mga kapatid, ang sabi niya, preach the word of God. Mga kapatid, ang sabi niya, lahat ng pangaral ng salita ng Panginoon. Do you know that the saints will judge the word? Kapag tayo ay matuwid, you can judge the word. Ang sabi niya, 1 Corinthians 6 verse 2. Ang sabi niya, Matthew 7:16, by their fruits ye shall know them. Dahil sa kanyang mga gawa, mga bunga, makikilala niyo siya. Sa kanyang mga bunga, mga gawa, nakikilala niyo siya. So, minsan, galit ka na. Bakit galit ka? Dahil sa kasamaan mo. Pero mga kapatid, ang kasamaan mo ay ang pinagalit ng Diyos. Kaya kailangan mo, praise God, pagsisiyan sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Numbers 22 verse 23, your sin will find you. Ang nakasalanan ang magsusulok sa buhay mo. Hindi ka makatakas sa kasalanan yung pumatay, mga nagmarger na yan. Hindi makatulog yan. Kaya nga, kailangan mo ay pagsisiyan kasalanan mo. Kaya nga sa Thessalonians chapter 1 verse 8, God will take in vengeance to them that believe not of God at obey not Jesus Christ. Yung gumawa ng kasalanan, apalagay nila pumatay, nagmarger na yan, libo-libong pinatay, daan mga pinatay, hindi nakatulog. Mayroong isa patulog na may binaril siya na ilang mga estudyante binaril dahil na wala siya ng pera, gusto mo ka ng pera, kinuha mo laptop, kuha ang mga cellphone doon, kinuha mga pera nila. Dahil na, nabugbog mo sa kanyang buhay. Pero sabi niya, wala sa Diyos, patayin na kailangan niya lang. Nung pinatay niya, nagsisabi niya, bakit niya pinatay? At hindi siya mapalagay sa kanyang sarili. At siya rin ay nagpakita. At siya po ay nagsisisi. Nalito ka pa, kahit nagsisisi ka, at build sa circumstances, and this circumstances you're committed will judge you ang mga circumstances na ginawa mo. Ang Diyos ay nagpapatawan, ngunit ang kasalanan na ginawa mo ay mahatol sa iyo. Hello? Kaya kung natin sa Diyos ay nagpapatawad, kaya kung gumawa ko ng kasalanan, mapatawad ka Diyos. Oh, ang Diyos ay nagpapatawad, but sin will find you. Ang kasalanan ay susunod sa'yo. Kaya sabi sa, Numbers 32 verse 23, ang kasalanan ang siya umuusig sa iyo, ang mabulit ng kasalanan mo. You cannot hide yourself. Kaya we need to purify our life to the Lord. Kaya nga, huwag natin paidahin ang ating puso.
Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Huwag ka nang nababagot ka na sa buhay. Na-boredom ka na ba? Ang pinaka-problema sa mundo nito, boredom, pagkababot. Bakit nabababot ka? Dahil sa kasalanan na ginawa mo. Pero kapag matuwid ka sa harapan ng Panginoon, ay, tuwa ka. Kaya, masahin nila, di ba sa James? Kapag ikaw ay nababagot, manalangin ka. Kapag ikaw ay nalulungkot, aawit ka. Kung may sakit ka, ay punasan ng langis ang iyong mga sakit, ay pag-awa mo ang banal na si Kristo sa panalangin, ay panalangin ka. Hallelujah! Praise God ng Elder ng Church, sa pangalan ng Panginoon. Praise God, kung pahay mo yung kasalanan mo, sa bawat isa, gumaling ka. Kaya kailangan may pahay yung kasalanan mo sa kapwa mo. Hallelujah! Ikaw ay nagkasala sa Kanya upang walang hadlang ang panalangin mo. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Kasi nga sa Proverbs 28 verse 13, makinig kayo, he that covereth his sin shall not prosper. Sinabi sa Proverbs 28 verse 13, ang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi magkakagumpay, hindi umaasinso, hindi magwawagi. Kung nag-asinso ka man, pansamantala lang yung pinagbigyan ka pa ng Panginoon na ikaw ang sisi ng kasalanan. Ano ba? Hello? Kaya nga, ngunit kung sabi, if we confess, this is just to forgive our sin. And please, sabi niya, if we cover our sin, please not be prosper. Hindi ka. Giginawa. So, kaya kailangan ipag-isa mo sa Panginoon. Praise God. Another. Nakatapos siya mga kapatid. Don't live in fornication and expect God to listen you and call you His child. Kapag namumuhay ka sa pagkikapi, huwag mo isipin anak ng Diyos. Para hindi ka maging makiapin, magbagong buhay ka na, Lord, ayaw mo na makikiapin. Gusto ko magbagong buhay, linisin ako. Kung ikaw may asawa, isa na yung asawa, hindi ka dalawa. Diba, may dalawang asawa, may tatlong asawa, may apat asawa, may limang asawa. Sino ang asawa mo dyan? Sabi isa babae. Tawagin ang asawa mo. Panginoon, wala akong asawa. Wala akong asawa kasi ang kinasama mo ay mo rin. Sabi na, ang tao ka. Alam ko sa hindi mo nagkukusin sa ating kasalanan. Kailangan, ngayon, kung gusto mo magbago, isa na lang asawa mo. Dahil nandun sa isa, di ba? Palakparan din ng Panginoon. Amen! Hallelujah! God is one! At kailangan niya mahal. Isa na lang. Hindi na dalawa. Kasi kapag dalawa, sa lawahan ka talaga. Di ba? Amen? Magkabata sa langit kasama. Praise the Lord. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya nga, yan ang gusto ng Panginoon. Ano sinabi ko sa 1 Corinthians 6 verse 9, knowing not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Ang hindi nyo malalaman ang matuwid, ang hindi matuwid ay hindi makapagawa ng kaya ng Diyos. Bakit hindi matuwid? Be not deceived, huwag tayong mapalinlang. Neither fornicators, kung mga mapangalunya, nor idolaters, yung mga manambagang Diyos-Diyusan, nor adulterers, nor makapiapig, nor effeminate, yung binabai o nilalaki. Itong effeminate, ibig sabihin binabai o nilalaki. Mayroon ba binabai dyan nilalaki? Huwag tayong binababai at nilalaki. Kung ito babae, babae ka. Kung ito lalaki, lalaki ka talaga. Ano ba? Hello? Nor abuser of themselves with mankind o nag-abuso sa kanyang kapwa. Ang gumawa nito hindi makapagmana ng kanyang Diyos. Pero sabi sa verse 10, 11, ganyan ang lang sa verse 6 of us. Ganyan ang lang sa atin. But sabi mo, we are cleansed. We are justified by the blood of Jesus Christ,
by the name of Jesus Christ, by the Spirit of God. Kaya kailangan natin ang blood of Jesus Christ. Kailangan natin ang Spirit ng pangalan ni Jesus Christ. Kailangan natin ang pangalan ni Jesus Christ na maglilinis sa atin, mag-purify po sa atin. Kapag nilinis na tayo, huwag na tayong babalik sa kasalanan. Pinupuri natin ang Panginoon. Kaya kanta natin, listen, there is no kind of repentance na hindi nalulugod ang Diyos. The first repentance na tinatawag na Kitamilomai sa Greek word, ang Kitamilomai is, sabi niya, Lord, sorry po nakagawa ko ng kasalanan. Buwan mo kasama ko, bumalik ka naman ako. Hindi mo sapat yan. Ang Kitamilomai, ang nagiging halimbawa na gumawa ng kasalanan at siya ay nagsusuri at napatiwakal sa inyo. Si Judas. Kaya mayroon nakalagay sa jet na kasi Judas does not pay. Si Judas hindi nagbabayad ang kanyang pamasahe. Oh, sa palagay mo, magpatiwakal ka, mabayaran mo ang iyong kasalanan. No. If you committing suicide, still you committed sin. You became murderer. Ang gagawin mo, ang tamang pagsisisi ang tinatawag niyo, ibig sabihin mo, Lord, change my life. Change my heart. Change my mind. I want to go with you, Lord. I want to go up with you, Lord. Ibig sabihin, kung nakaharap ka roon sa kasalanan mo, turn about me, sabi mo, Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking kasalanan. Baguhin mo ako, Panginoon. Change my life. Change my mind. Change my heart, Lord. Hallelujah. I want to be like you. Hello! Yan ang purifier. Amen? Amen ba? Hallelujah. Purify din ang ating Panginoon. Praise God. Ang kapsul mga kapatid. Kita niyo yung kapsul nito. Ayaw ko elaborate mga kapatid nito kasi marami pong alipin nito. Are you not reading your Bible and praying often? Hindi ka nababasa, hindi ka nalalangin because they are slaves, they are in prison of the gadget. We need to purify our heart. You want to say like God, but you are still imprisonment and slave by the gadget. Hello? Kaya sabi sa Isaiah 42 verse 7, to open the blind eyes, buksan mo ang iyong pagkabulag sa iyong mga mata. To bring out the prisoner from the prison. Palayain doon sa pagkakulong sa kulungan. And set them in the darkness out of the prison house. Palayain sa nakaupo roon sa kadiliman ng kulungan. Mga kapatid ng tahanan. Iba nakulong doon. Hindi na lumalabas dahil na nakulong. Doon sa gadget na. Namamagaan ang kamay na sa paglaro dyan. Pati nga niyang mata. Namamagaan ang kanyang mata. Namamagaan na. Nagkaroon na ng iBag dahil po sa mga inapanood niya. Hello? Bakit nagkakaroon ng iBag? Nagkakaroon niya iBag na kapatid sa pagsasyon sa totoo. Iba nagka-iBag naman. Nabubulag na. Naduduling na. Dahil sa na-slave na alipin na sila naging slave, naging alipin, nakakulong sa gadget ng kasamaan. Kailangan natin mapalaya po tayo. Amen! Are you free from the gadget? Kaya sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 3 verse 17, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. You can be free from the bondage of sin if you will receive the Holy Ghost. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kailangan mo ng Holy Spirit, mga kaibigan. Because you are in the prison and slave to the world, we need to repent. Pagsisiyan mo. Amen? Kaya, listen. Dalawang puring repentance ang pinaliwanag ko kanina. Ang isang pagsisisi. Panginoon, patawad po. Panginoon, bumalik mo rin. Ang pagsisisi. Lord, patuloy mo. Ayaw ko na balikan. Sabihin mo sa akin, Lord, baguhin mo ako, change my life. Change my attitude. Change my heart, Lord. I'm already burdened. Pagod na ako rin. I'm weary.
Hallelujah. Ikaw ba hindi na mapakita? Hallelujah. Kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Lord to God. Lord to God. Amen and amen. Another mga kapatid. Your media handle are full of yourself because yung mga media mo ay napupuno sa iyo sa sarili. Sino napupuno sa kanyang sarili? Para ka ng kalansay. Pati ang kalansay mo ay pinupunan mo pa ng sarili mo. Eh sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 and 3 and 4, those who are full of self because of men shall be lover of their own self. Ang mga tao ay maibigin sa kanyang sarili. Dahil naibigin sa kanyang sarili, lagi na, picturean mo ako. Close up tayo. Kaya ano tayo. Ganito ganyan, di ba? Magkaroon din ng selfie. Selfie na ako. May ganda ko. Ganda mo kayo sabi. Naging kalansay ka na pala. Hello? Sino mahilig ng selfie palagi dyan? Yan yun. Kita mo yan, ang caption natin. Hello? Hoy, gising! Yan pala pala na yung message. Hoy, gising! Yan ba? Sabi dyan, they are lover of their own self. Purify yourself, mga kapatid. Covetousness, mga kapatid. Boaster. May maging kahaman, maging mayabang, proud, blasphemer, disobedience to parents, unthankful and holy. Kaya, yung mga naalipin po sa sariling selfie, they are boastful and they are disobedience. The spirit of disobedience, it is a spirit yan. In the spirit realm, yan ang disobedience spirit yan. Without natural affection, walang natural na pagdamdamin ng pagmamahal. Truth breaker, sinisira ang kalantipanan. False accuser, palabintangin. Incontinent, walang kontinto, walang kasiyan sa sarili. First, mapanglait, mapangalipusta. Traitor, yan mga hindi sumusunod sa usapan, hindi magkasakalooban. High-minded, mataas ang sarili sa kanyang sarili. At ang panghuli dito, lover of pleasure more than lovers of God. This last day, they are lover of pleasure than lovers of God. Ask yourself, are you lover of pleasure or lover of God? Maraming dalawang uri pagmamahal. Minamahal mo yung sarili mo o minamahal ang Diyos? Ask yourself, tanongin mo sarili mo, mga kapatid. Amen ba? Sino mahilig na selfie dyan palagi? Picture dito. Wala, hindi ka masama mukha mo? Naging makakalansay ka na? Di ba? Are you not tired of your seeking of yourself? Ikita mo sarili mo palagi. Puro ka ni selfie. Bakit kaya ipakita mo salita ng Panginoon dyan sa magla na kailangan ng Word of God? You need the Word of God. We need the Word of God. We need the living Word of God. We need the power of God. We need the blood of Jesus Christ. And parang natin na kayo, huwag kayo pinusit lang ang sarili mo. Hello? Nakikita mo lang, pinakita mo ka ba? Binadvertise mo sarili mo? Mabuti na advertise mo pa yun mo. Di ba? Wala pa natin natin Panginoon. Wala yun yan. Masabi ko, hoy, gising! Mag-isip ang kaluluwa mo! Lagi kong pinaalala yan. Baka natutulog ka na. Mga kapatid, kailangan magbagong buhay na tayo mga kaibigan. Praise God. You are a lover of self. Exactly what God said it is would be in the last day. Ito na po ang huling kapanahonan ngayon. Mga kapatid. So, isa pang kapatid mga kapatid, no? Kapatid. The devil uses temporary pleasure. Yan ang pansamantala ng kaligayahan. It is the word of the devil is a temporary pleasure. Mga kapatid, temporary pansamantala lang yan. And sabi sa Luke chapter 9 verse 25, for what is a man advantage if he gain the world and lose himself and be cast away? Anong kapakinabangan ng isang tao na makamtan niya ang mga kagamitan sa mundong ito, ang mga bagay sa mundong ito, ang gadget sa mundong ito, ay mawala ang kanyang sarili at maitapon siya sa impyerno?
magiging useless lang mga kapatid. Kaya, to blind you to the reality of eternal life. Gusto ni Satanas na bubulagin ka sa tunay na katotohanan, tunay na kaligayahan. Kaya, mayroon ka bang hinahanap na katotohanan? Wala na ibang katotohanan ng Jesus Christ na. Di ba hinahanap ka ba ng kaligayahan? Kay Jesus Christ lang makatagpuan ng kaligayahan. Naghahanap ka ba ng kayamanan? Kay Jesus Christ lang makatagpuan. Amen! Sa Kanya ka lang, hallelujah! Lalapit, wala na iba! Amen! Another, preaching the truth will make you look like and sound like. Na kangal sa katotohanan, maging katulad ka o maging katulad ng tulog ngayon. Ngunit, at sabi ng mga lalaki, ito mga malalaki eh, Titus chapter 3 verse 3, for yourself also were sometimes foolish. Sabi, kamangmangan lang yan, yan mga lalaki, kamangmangan lang yan, disobedient ka naman, masuway ka naman. Deceive, manlilin lang ka naman, disturbing divers, last, naglilingkod ka sa iba't ibang pita ng laman. Pleasure ng kalayawan mo, living in malice, namumuhay ka sa kalisyaan at kalaswaan. Hindi, pagkaingit, hateful, pagkakapagalitin, hating one another. So, ang mama naman na binubulong sa Satanas, sawa na ako! Ayaw ko na makinig sa inyo! So, dahil ano? Kayabangan mo! Magalitin ka! Malisyuso ka! Diba? Magagalitin ka ba? Malisyuso ka? Enditin ka? Nagsasawa ka na ba sa buhay mo? O hindi ka pa nagsasawa sa kasamaan? Yan ang mga bulong sa Satanas. Ngunit, tatawag ka, nagiging baliw ka na, they are full, naging baliw. You're often stand alone. Lagi kang nakatayo lang sa sarili mo. But your response to truth is hate. Halip na tanggapin mo ang katotohanan, galit ka. Alam niyo po, kapag galit ka sa katotohanan, you have a devil in your life. Galit ka ba kapag tinatuwid ka? May devil ka. May demonyo ka sa isip mo at puso mo. Kaya nakasabihin mo, demonyo, lumayas ka sa puso ko! Lumayas sa isip ko! May sumampa ko! Ayaw ko magagalitin! Ayaw ko makinig sa'yo! Makinig ako sa salita ng Panginoon. Alam mo, Diablo, kinakabayuhan ka dyan kapag hindi mo sabihin. Sabi, Jesus is lumayas ka. Sabi ng Diablo, Jesus, kung ka na, magkasama tayo, di ba? Apir na lang. Apir na tayo sa Panginoon. Di ba? Let us purify ourselves na kapatid. Kaya na-purify ang inisip mo ang iyong sarili sa ating pagpalakalan ng Panginoon. Amen. Pride is a deadly sin. Hello, makinig kayo. Pride is a deadly sin. Ang kayabangan ay matinding kasalanan na nakamatay. Hated by God, galit ang Diyos dyan sa kayabangan mo. God set and dumb. Kaya nga, nagiging dumb ka, naging masama ka dahil sa kayabangan mo. Galit ang Diyos sa kayabangan mo. Hello? Mayabang ka ba? Tanongin mo sa sarili, papaligin mo. Mayabang ka ba, partner? Minsan. Di ba? Sino tao hindi mayabang dito? Kapag sabi, bakit pangit mo? Di ka pangit? Di ba? Di ba kapatid? Pero, admit natin na wala pangit dahil ang ugali mo pangit. Di ba? Ganda rin na mo, gwapo mo, pero ugali mo pangit. Bakit pangit ka talaga? Di ba? So, and James chapter 4 verse 6 and 7. But He gave more grace, and Diyos ay nagbigay ng grasya, wherefore He said, God resisted the proud. Kaya sinabi niya, sinasalansan niya ang mga mayabang. But He gave grace unto the humble. Nagbibigay siya ng grasya sa mga mapagpakumbaba. Hello? Kaya galit sa tanas sa salita nito. Makinig kayo. Galit sa tanas sa salita nito. At sabi niya, submit yourselves therefore
and resist the devil and he will flee from you. Sa kanila lang yung hindi pa sa iyo. Galit sa tanan salita ng Panginoon niya. Kaya nga, ang kinagalitan sa tanan ka, malalaman mo salita nito na gusto niya sa manatili sa kayabangan mo. Kapag magpakumbaba ka, tatanggap ka ng grasya. Kapag manatili sa kayabangan mo, walang grasya sa iyo. Disgrasya ang tingin. Kung mga kapatid, sino mayabang dito? Bukas makalawa ba sa kasaan, mamatay, masaksak siya. Mga kapatid. Hello, totoo yan. Mabarin siya. Dahil sa kayabangan niya, pero magpakumbaba ka, mga kapatid, ang Diyos ay magbigay sa iyo ng grasya, di ba? Dahil sa abot ng grace, ay mula ka rin ng Panginoon. Kaya nga, pagsisihan mo ang kasalanan mo, purify yourself, repent, or die. Pagsisihan mo, kaya mamatay ka. Bibigyan ba yan? Opo, bibigyan yan. In Luke chapter 13, verse 3, except ye repent, ye shall all likewise perish. Maliban ka magsisisi ng iyong kasalanan, ay mamatay ka nito. Opo. So, ang self-love at self-esteem, hell is hot. Ang impyerno ay hindi malamig. Walang aircon doon. Kung dito nainitan tayo sa impyerno, mas lalong mainit doon. Di ba? Hello? Nainitan ka ba? Magbabago na tayo. Change our life, hallelujah. Dahil gusto ng Panginoon na magiging maganda ang ating buhay kung ma-purify natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya, your body is a temple of God. Don't let anything defile it, for it is holy. 1 Corinthians chapter 3, 16, 17, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Which temple ye are? Hello? Sabihin mo sa tabi mo, tayo ay temple ng Panginoon. Huwag natin sisirain. Bakit sinisira mo talaga? Hindi ko naman sinisira. Pinalagaan ko ba? Pinapaliguan ko? Pinapakain ko? Pinapakain mo na ng laso? O sino na palagi ng pinapakain mo at nakain ng laso ng katawan mo? Sinisira mo. Sinasabi na bawal na talaga ang yan, ang contaminated natin mga may kulay na mga inumin. Kasi may laso niya. Hindi, masarap yan. Di ba? Sabi na bawal na talaga asway kasi may demonyo yan. Hindi, masarap rin yan. Di ba? Lagi hindi sinasabi niyan. Pero sabi masarap. Hindi lahat ng masarap mabuti sa katawan. Di ba? Kaya sakitin po tayo kasi sinisira natin ang katawan natin. Di ba? Para mag-purify po tayo, let us eat the clean things, the clean food. Hello, natindihan natin, para mag-purify ang ating sarili, na hindi tayo sakitin, kainin natin ng malinis na pagkain. Hindi contaminated na pagkain. Palakpan natin ang Panginoon. God is spiritual. Eh ba? Eh pag na, ayaw ko magsimba, dito na ako makinig sa television ko. Mas masarap nito, hayahal. Hindi sariwa yan. Kaya na kayo, pupunta ka na lang sa Panginoon. Kaya sabi namin, let us go into the house of the Lord. Kaya sabi sa Psalms 122, I was glad when He said unto me, let us go into the house of the Lord. And hindi sinasabi, no, dito na lang ako sa bahay ko. Kaya ko, uwi ko, hindi makinig na diya. Kaya, okay, salamat na. Di ba? Oh, hindi sinasabi ng Panginoon na. Ang gusto ng Panginoon, let us go to the house of the Lord and worship the Lord and pray to the Lord. Fill me with the Holy Ghost. And patuloy natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Tuloy natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord to God. Amen. Ganito na tayo sa ulang kapanahon, mayroon kong ang apat po na kabayo. Kaya sa Revelation chapter 6 verse 1 to 8. Ito po, ang apat na kabayo na nangyari ngayon sa mundo natin ngayon. We are now in this last day. Ito ang propesya mga kapatid na gaganap ngayon. Kaya na sinasabi ito, ang puti na kabayo yung tinatawag na kapayapaan.
Yan sinasabing, it is a false peace. Gusto natin ng kapayapaan, wala pong kapayapaan. Sa Diyos lang ang kapayapaan. Kay Kristo lang. Kapag hindi tatanggapin si Kristo sa buhay nila, walang kapayapaan, kaguluhan talaga. Kaya you need to pray na tanggapin nila si Kristo. Jesus Christ, ang mga Muslim, tanggapin nila si Jesus Christ. Ang mga Buddhism, tanggapin nila si Jesus Christ. Ang mga Taoism, tanggapin nila si Jesus Christ. Ang mga Katoliko, tanggapin nila si Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ, peace the way, the truth, and the life. Hallelujah. Jesus Christ, ang Prince of Peace, Isaiah chapter 9 verse 6. He is the Prince of Peace, the everlasting Father. There is no other Father except Jesus Christ. And then lang pala yung mayroon, Isaiah chapter 9 verse 6. Amen. Ano sabi mga kapatid? The famine and inflation. Yan ang itim na kabayo, yan ang pagkagutom at saka inflation. Pagkagutom, marami taong gutom sa salita ng Panginoon. Yan. Gutom naman, walang makain. Salamat sa Panginoon, may kinakain ka. Sabi ko, salamat po, Panginoon, may pagkain kami. Hallelujah. Salamat po, may pagkain. Ay, bahay na gutom, walang makain. Inflation. Kasi, bakit inflation? Bill mo ako dito, bilhin ko dito, credit dito, utang dito, o bilhin mo ako dito, bilhin mo ako dito, bilhin mo ako. Kaya nagkaroon inflation. Yan ang mga taong word inflation. Kaya meron inflation. They are not contented. Bilhin mo ako dito, utang mo ako dito, upang mo ako. Kaya nga, kapag nabubuhay ka sa pangungutang, ang pati mo kaluluwa mo ay nabibita sa ulang. Hindi ba sinabi sa Proverbs sa 20 verse 7? The rich ruling the poor, and the borrower is servant to the lender. Bibigyan po. Salita ng Panginoon yan. Hello? Sabi mo, listen, makinig ka. Amen. Lalo pa lang kalit ng ating Panginoon. Amen. Kaya, ang ating kabayo itong wars and rumors of wars. Kaya, hindi natin maiwasan na ang digmaan, nandiyan nakakahula yan. Nakahula. Kaya nga, sabi sa hula mga kapatid, 1/3 of the people in this earth will be dying. Mamatay. 1/3 ba? Magpasalamat ko sa Panginoon, mabubuhay tayo. Habang ka nabubuhay, magpagamit ka sa Panginoon. Hallelujah. Huwag ka magpagamit ka sa talas. Mga kapatid, ang pang-apat na kabayo ng death ang diseases. The solution of death and disease is only Jesus Christ. Kaya meron ay, only Jesus can satisfy my soul, for only siya na kapatid. Kapag hindi natanggapin ng tao si Jesus Christ, walang buhay. John chapter 11 verse 25 and 26, I am the resurrection, the life, Jesus said, though he is died, he shall live. Believe it, and he will not die. Maniniwalaan mo na hindi mo na kaya kailangan mo ang salita ng Panginoon. Siya, ang diseases ay pinagaling na natin ng Panginoon. Hindi ba? Maraming namatay sa COVID-19. 7 million ang namatay. Salamat sa Panginoon, buhay ka. Dahil mayroon ka pang responsibilidad. Mayroon ka pang tungkulin. May dapat mo ipahayag ang salita ng Panginoon. Sabihin mo, mapahayagan mo na ba? May pangalan mo na sa kapitbahay mo. Si Jesus Christ, ang buhay na tanggapin Jesus Christ, na kailangan sa ipanganak muli sa tubig sa Espiritu. Oh, nahiya ako. Kapag nahiya ko tayo, nahiya na tayo ng Panginoon. Hello? Kapag nahiya tayo, nahiya na tayo. Sabi sa Mark chapter 8, verse 38, if you will assume me, I will assume you, my Father is in heaven. Sabi niya, kapag nahiya kayo sa akin, ipagkaya ko rin kayo sa akin sa langit. Kaya nga sabi sa Romans chapter 1, verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, what is the power to God for salvation. Hindi natin kakaya ang Ebanghelyo ng Panginoon na kaligtasan. Amen? Amen. Are you wake up? Tayo na ba gising mga kapatid? O tutulog-tulog pa rin tayo? Amen. Sabihin mo sa kanya, hoy, wake up! Gising! Magbago ka na! Magbago na ako! Amen. So mga kapatid, ito po mga kapatid, ang babala. The whole world preparing for World War III. Ang mundo ay naghanda sa pangatlong digmaan. Mga kapatid,
At sinabi sa Zechariah 14 verse 12, and they shall be plagues with wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their hole, and their tongue shall consume away in their mouth. Mangyayari ba yan? It will happen. Na habang nakatayo sila ay matutunaw ang kanilang laman, ang kanilang mata, kanilang bunganga ay matutunaw because of nuclear weapon. Kaya nga, sabi nga, gusto mga kapatid na Russia na gagamitin na nila ang ipinagbabawal na weapon. Mga kapatid, mangyayari ba yan? Dahil ang nagagalit sa bayan ng Israel sa Jerusalem ay ipagtanggol ng Panginoon bayan niya dahil yan ay pinili ng Panginoon. Dahil sabi sa Romans chapter 11 verse 25 to 26, sabi niya, the blindness of Israel was in part until the fullness of the Gentile will come. Then Israel will be saved. The fullness of the Gentile will come is the rapture of the church. Kung pala Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! The rapture of the church, mga kapatid. Kaya the rapture of the church will take effect at any moment, at any time. Ang rapture ay hindi mo lalaman kahit anong oras, anong panahon, anong pagkakataon. Mga kapatid, we must always prepare, mga kapatid. Kaya nga, while you're lukewarm, the pastor are preaching the prosperity gospel. Marami pong nangyari ngayon ng prosperity kapag hindi ka masagana, hindi ka mayaman, hindi ka maligtas. Hello? Yan, tumana na simbahan na yan. Barong-barong kayo, hindi maligtas yan. Kami, maganda, mayroon na kami. Kayo hindi kayo maligtas kasi barong-barong pa rin kayo. Kawawa naman kayo. Sinabi na ba ng Panginoon kapag barong-barong simbahan, hindi ka maligtas? Sinabi na pakinggan niya na naghihirap ka ba yung maligtas? Hindi, sabi na ba ng Panginoon? Blessed are the poor, for they are the kingdom of heaven. Sabi sa Matthew chapter 5. Mapala lang yan na naging mahina, naging mapagpapawag puso ay mamanayin ng kanan ng Diyos. Hindi mo sabihin na mayaman ka, maligtas ka. Hindi man hulugan na kapag mayaman ka, hindi ka maligtas. Ang kaligtasan ay sa sinong tao na lumapit sa ating Panginoon. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong kayamanan. Ipagmalaki mo si Jesus Christ sa buhay mo. In Luke chapter 12 verse 15, beware of covetousness, he said, for the abundance of the things we possess. Huwag kang magmamayabang sa iyong sarili sa ganaan ng iyong natanggap. Dahil ang buhay is not possessed the abundance of the things we possess. Ang buhay ng tao, hindi mo nasa salalay sa ganaan ng buhay mo. Luke chapter 12 verse 15. Kung gusto mo ng ating Panginoon, magiging, hallelujah, ayos tayo sa harapan ng Panginoon. Di ba? Wala pa rin natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kung nilalait na nila ang simbahan natin, praise the Lord, tutulong natin yun. Kaya sabi nila, pasok ko nga, gusto ko pa dyan sa mga simbahan, binabaha. Umalis ka na dyan. Kumalis ako, bigyan mo ako ng simbahan maganda. Yan lang. Kaya nga, umalis ako, tutulungan tayo. We need to help one another, mga kapatid. Kung gusto ng Panginoon paayos ito, pasikan ko natin, maganda naman, nandun simbahan, di mo patas ka kayo, lobby ng Panginoon, karoon tayo ng chat sa kabilang Grand Vicas, sabi na ni Brother Chad, kung paimahan ako noon, ng bilang araw, kuha kayo ng simbahan dito sa Grand Vicas, dahil mga pasas ko. Lobby pa na kayo, if the Lord, sorry, at the Lord's willing. Sabi natin, if the Lord's willing, balakal na natin ang Panginoon. Amen, hallelujah, hallelujah. Amen? Amen. So, we are running out of time. Kinakapos na tayo sa ating mga oras. Kinakapos ka na sa mga oras mo. Huwag kang pabading-bading. Huwag ka nang patulog-tulog pa. Huwag ka nang pagkaputampo. Huwag ka nang makailangin na nakitin. Huwag ang sentisyon. Natisyon ako. Nasaka ako ng pastor. Nasaka ako sa kanyang pangaral. Alam mo kapag matikisurin ka, hindi ka maligtas. Mark this, mga kapatid. Kapag matikisurin ka hanggang ngayon, you will not be saved. Kaya na kailangan tanggapin mo pagkakamali mo. Lord, change my life, Lord. Ibig sabihin, kapag naramdaman mo pa mga kapatid, ibig sabihin may pagkakataon ka ba magbago. Kaya nagpalapan na rin ang ating Panginoon. Warn yourself. Kaya nga sila sa Romans chapter
the high time to awake, to observe. Ito'y na mataas na panahon, oras na gumising ka na sa pagkatulog. For now is our salvation nearer than we believe. Kung tayo naniniwala, matagal na yung sinasabi ni Pastor, matagal na, ilang taon na nangaral, 40 years na. Ngayon, wala pa rin dumating ng Panginoon ngayon pa. Kailan na dali mga maulog-ulog na, wala pa rin. Titiis ka pa rin lang, titiis hanggang sa wakas. Iligtas ng Panginoon. Amen. Malapit na. Kaya na the darkness hour in all human history is coming. Ang kadiliman ay darating talaga. Kaya nga, repent of your sin and turn to the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Magbalik na tayo sa Panginoon. Ang panghuling na kapag-caption ng kapatid. Take head. Sabihin mo, mag-ingat ka. Watch, magbantay ka. Pray, manalangin ka. For we know not when the time is come. We are here, the start of the end. Naririnig na tayo sa pagsimula ng katapusan. Panghuling talata, 1 Peter 1 verse 2, saying, "Ye have purified your soul." Tingnan mo, lilisin mo, dalisayin mo iyong kaluluwa sa ano? And obeying the truth, pagsunod sa katotohanan. Through the spirit of unfeigned love of brethren, to the brethren, huwag kukupas ang pagmamahal mo sa iyong mga kapatid. Unfeigned love of the brethren, that see that ye love one another and with a pure heart fervently. Tingnan mo na may pamamahalan kayo sa bawat isa sa atin at nilinisin natin ang ating puso. Dalisayin natin ang puso ng maibog sa Panginoon. Mainam na dalisayin natin ilibog tayo tayo. Let us come to the throne of grace of God. Let us come to the altar at sabihin ng Lord, change my life, Lord. Lord, purify my life. Purify my heart. Purify my mind. Purify my lips. Purify my thought. Purify, hallelujah, my eyes, Lord. Hallelujah. I want, hallelujah, to obey your words. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo lumapit sa Panginoon. Lumanalangin sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, here I am, Lord. Purify my life. Purify my tongue. Purify my lips. Purify my eyes. Purify my heart, Lord. And purify my soul and my mind, Lord. Here I am, Lord. Hallelujah. Cleanse me, Lord. Hallelujah. Jesus. Bating Diyos sa pagpalaman. Napakinggan nila ang iyong mga misay po, Panginoon. Nawa hindi na balik sa iyo na walang kabuluhan. May kabuluhan sa iyo. Let us pray to the Lord. Let us kneel down to the Lord. Lord, hallelujah. I want to serve you, Lord. Change my life, Lord. Hallelujah. Change my heart, Lord. Change my mind. Purify my heart. Purify my lips. Purify my eyes, Lord. Purify, hallelujah, my hands, my mind, my soul. Hallelujah. Oh God, my destination, oh God, my objective. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your loving kindness to us. Hallelujah. Thank you, Lord, that you have, hallelujah, hallelujah, purpose in our life. Panginoon, mayroon ka layunin sa aming buhay. Kaya sa kalaman. Sabihin mo sa Panginoon, baguhin mo ako, Panginoon. I want to be filled with the Holy Ghost. I don't want to go out in this place without the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Huwag ka kaalis sa lugar dito hanggang hindi mo matanggap ang Espiritu ng Panginoon. Lord, fill me with the Holy Ghost. Purify my life, Lord Jesus. Purify, hallelujah, Lord. Hallelujah. Purify everyone, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The message that we have heard, hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah. Oh God, neglect the message that you have heard. We need to listen. We need to obey. We need to apply the message that you have heard. Hallelujah.
don't only to pass in your mind and your heart that there is no accomplishment. Hallelujah. Huwag kang hayaan na nalilipas lamang sa iyong isang puso mo na hindi mo maganap. Hallelujah. Pinag-iutos ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Ito ng panahon na nakapusan ng mundo. Ito ng panahon na lilisin mo ang kaluluwa mo. Hallelujah. Sino ba tao walang kasalanan sa Panginoon? Yes, Lord, hallelujah. Patawarin mo kami. Patawarin mo sila po, Panginoon Lord. Patawarin mo sila, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon Lord. Mahal mga pagkataong ito, Panginoon Lord. May panahon para sa iyo, Panginoon Lord. Yes, we need you, Lord. Hallelujah. We need you, Lord. Kailangan namin ka, Panginoon, Panginoon. Panginoon, 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 Lord. Lord God Almighty, O sa Adonai Emmanuel, hallelujah. El Shaddai, hallelujah. Sikala. Jehovah Rapha, hallelujah. Hallelujah, Adonai, hallelujah. El Shaddai, hallelujah. Jesus, ayas sa kalaman. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Give the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Give the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Celebrate, Panginoon, Lord. Give the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Well be the Holy Ghost. Well be the Holy Ghost. Praise the Lord, Panginoon, Lord. Hallelujah. Panginoon, change his life, Panginoon, Lord. Change, Panginoon, his destination, Panginoon, Lord. Hallelujah. Pagawin mo, Panginoon, si Brother Panginoon, you lago, Panginoon, you lago in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, again. Hallelujah. Huwag kang ihinto hanggang hindi mo matanggap ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the infilling of the Holy Ghost in Jesus' name. Receive the infilling of the Holy Ghost. Jesus' name, Jesus' name. Receive the infilling of the Holy Ghost. Receive the infilling of the Holy Ghost, Lord. Baguhin mo po, Panginoon, Lord. Ang ating Diyos, Panginoon, Lord. Nagong po, Panginoon, Jesus' name. Babaguhin mo ating Diyos, Panginoon, Lord. Nag-remark, Panginoon, Jesus' name. Well be the Holy Ghost. Well be the Holy Ghost. Baguhin mo ating Diyos, Panginoon, Lord. Hallelujah. May brother, Panginoon, hallelujah. Ring rapa, Panginoon. To be like you, Jesus' name. To be like you, in Jesus' name. Hallelujah. Baguhin mo po ang Panginoon. Maging impression mo po, Panginoon. Baguhin mo kanyang paugali. Bigyan mo siya ng kalaman, Jesus' name. Hallelujah, Lord. Sa natin natin, Panginoon, bigyan mo ng kalaman. Hallelujah, mo siya magpapasto po, Panginoon. Maging magawa po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Sa kanting, papahinan natin siya, pastor po, Panginoon, Lord. Ibalik mo, Panginoon, ang anointing. Ibalik mo tungkulin mo sa kanya. Linisin mo ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay, Panginoon. Purify, hallelujah. His life and be, O God, to be worthy to the sight in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, salamat po.